Madami po ang nagtatanong kung ano nga ba ang dapat gawin sa mga mambabatas, sa mga matataas ng opisyal na ating pamahalaan na nasangkot na dito sa flood control scam, itong multi-billion corruption. Talaga namang naiskandalo ang lahat ng Pilipino, pati na ang buong mundo. Pinag-isipan natin kung ano nga naman ang pwede bang gawin sa puntong ito, kasi nga matataas ng mga opisyal yan. Ang unang pumasok sa ating isipan, dapat siguro etong mga nasangkot ay mag-leave muna sa kanilang mga pwesto. Kasi ang mga pwesto nila, may impluwensya yan Walang investigador na hindi mahihirapan kung ang iniimbestigahan mo ay mga makapangyarihang mga personalidad. Kaya kung gusto natin ng talagang tunay na investigasyon na hindi naiilang ang mga nag-iimbestiga, kailangan bitawan nila yung kapangyarihan nila. At yan ay magagawa nila sa pamamagitan ng pag-leave of absence. Woo! Pero yung mga alam na nila na booking na sila, hindi na sila dapat mag-leave. Dapat sa kanila mag-resign na ng diretso. Pero kung sa Japan pa nga yan, harakiri na yan. Woo! Pero tingnan natin ang listahan. Sino-sino na ba ang nasasangkot sa puntong ito? Una, si Speaker Martin Romualdez, ang dating number 4, hindi dati, siya ang number 4 top official ng ating bansa, Speaker of the House of Representatives. Wow! Siya ay pinangalanan sa Diskaya Affidavit. Woo! Pangalawa, si dating Senate President Chis Escudero. Siya ay may record na tumanggap ng campaign donation mula sa isang contractor. Wow! Si Chis Escudero bilang Senate President ang number 3 na pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero ngayon siya ay senador, so mataas yan na pwesto. So hindi madaling mag-imbestiga. Kaya nga mungkahin natin, mag-leave muna sila. Woo! Pangatlo, si Senator Joel Villanueva. Etong si Villanueva, dalawa-dalawang basihan. Bakit kailangan itong mag-leave muna? Una, merong record na tumanggap siya ng donation sa contractor. At pangalawa, merong testimonya sa House of Representatives na siya ay direktang pinangalanan ng DPWH engineer na tumatanggap ng kickback. Wow! Pangapat, si Senator Jinggoy Estrada. Siya ay nasangkot sa isang testimonya rin ng DPWH official doon sa House of Representatives. Silang apat na matataas na official, walang duda, kailangan na nilang mag-leave para maging credible ang ating investigation. Woo! Yung mga congressman naman na nasangkot din, mainly doon sa Diskaya Affidavit, dapat din silang mag-leave. Kasi kongresista sila ay may kapangyarihan. Sila, pag nilagay mo sa investigasyon, madami silang mga privileges. Hindi mo sila mapapasumpa para maging ang testimonya nila ay maging of public record, may visa ng isang affidavit. Sino-sino ba to? Si Representative Saldico ng Ako Bicol Party List. Bibilisan ko na. Ikalawa, si Representative Arjo Atayde. Ito yung asawa ni Maine Mendoza ng Quezon City. Si Representative Roman Romulo ng Pasig City. Yung asawa ni Shalani Soledad. Pang-apat na kongresista, si Patrick Michael Vargas ng Quezon City. Si Representative Nicanor Briones ng Aga Party List. Si Marcelino Marcy Teodoro ng Marikina, dating mayor ng Marikina. Si Florida Robes ng San Jose del Monte. Si Eliandro Madrona ng Romblon. Si Benjamin Agarao ng Laguna. Si Bem Noel ng Angwaray Party List. Si Leody Tariela, Occidental Mindoro. Si Reynanto Arrogancia ng Quezon Province. Si Marvin Rillo ng Quezon City. Ang dami. Si Teodoro Haresco ng Aklan. Si Antonieta Yudela ng Zamboanga, Sibugay. Si Din Asistio ng Caloocan. Si Representative Marivic Coquilar ng Quezon City. Si Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List. Mga ma'am, sir, pwede ho ba mag-leave muna tayo para maging panipaniwala ang investigasyon para mabawi natin ang tiwala ng taong bayan sa kanilang pamahalaan? Woo! Pwede niyong itanong, hindi ba dapat dalhin itong kasong ito sa ombudsman
at ang ombudsman isuspindi na agad itong mga mambabatas na ito. Wow. Ang sagot po dyan, hindi po yun ganun kadali. Kasi po, base mismo sa ating saligang batas, yung 1987 Philippine Constitution, ang mga miyembro ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado ay pwede lamang disiplinahin ng kanilang sari-sariling institusyon. Ibig sabihin, hindi sila pwede disiplinahin ng Office of the Ombudsman. So, meron po yung tinatawag na Ethics Committee sa both House and the Senate, at yung Ethics Committee ay pwedeng mag-impose ng suspension o maski expulsion ng miyembro nila by 2/3 vote of all the members. So, hindi mahirap. Hindi madali dahil 2/3 ang kailangan para gawin yan. Kaya nga, ang hinihingi natin, voluntary leave of absence na lang. Bumaba sa kapangyarihan at isubmite ang sarili nila sa investigasyon. Total, bintang pa lamang kaya leave muna tayo. Pero indefinite leave. Kailan pwede bumalik? Ang ating mungkahi, bumalik na lang itong ating mga opisyal, itong ating mga minamahal na opisyal, kapag naipakita na sa publiko na mahina o walang basihan ang mga bintang. Wow. Paano naman yan may papakita? Yun siguro ang tanong. Ang dapat gawin ng mga magli-leave na opisyal ay isumite agad ang kanilang sarili sa investigasyon sa House o sa Senate kung saan sila ay manunumpa, kung saan sila ay papayag na sumailalim sa mga alituntunin. Wow. Kailangan harapin nila mismo ang nagbibintang. Dapat pumayag sila, itong mga sangkot na opisyal, na masabpi na ang mga importanteng dokumento. Wow. Para magamit na ebidensya at matawag ang mga testigo para humarap sa investigasyon. Halimbawa, nagkaabutan ng malaking pera sa coffee shop ba o sa restaurant. Sino ba ang mga testigo? Kailangan ipatawag yan. Kung talagang sila ay good faith sa investigasyon, halimbawa, sinabi na na inabot yung pera itong araw na ito, itong kickback, dapat pumayag sila na itong period na yun, maski partial waiver of bank secrecy law. Ibig sabihin, tingnan natin ang bank record mo kung wala ka bang deposito ng mga panahon na yan. Kailangan kasi natin mapatunayan, may pakita, makumbinsi ang publiko na dapat pa nila pagkatiwalaan ang mga opisyal na ito. Wow. Kapag mahina naman ang ebidensya, pwede na tapusin ang leave of absence, pwede na sila bumalik. Siguro ang una kong dapat padinigan dito si Speaker Romualdez. Sir, mahirap po na nakaupo kayo dyan. Tapos may bintang na ganyan. Ang bigat ng kapangyarihan nyo, medyo mahirap paniwalaan. Kung mapapansin nyo nga, kung mapapansin at napapansin ang ating mga mamamayan, etong Senado, yung nag-iimbestiga sila sa Blue Ribbon, parang iniilaga nila yung mga senador. Pag pumunta ka naman sa House, pag iniimbestigahan nila itong anomalya, parang iniilaga nila yung mga House members. Kaya yun, doon nagsisimula ang problema Pero kung sila ay kusa ng bababa, yung mga pinangalanan natin kanina, mula kay Speaker Romualdez, Saldigo, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Villanueva, gawin nilang ordinaryo silang mamamayan na haharap sa investigasyon, malamang sa malamang paniniwalaan ang investigasyon. Wow. Pagkatapos po ng investigasyon, kapag lumabas na mahinang ebidensya, pwede na tapusin ang leave. Pabalikin na natin ang mga opisyal sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga posisyon. Siguro ang una kong pakikinigan dito, si Speaker Martin Romualdez. Sir, mag-leave muna kayo, i-submit niyo yung sarili niyo sa ebidensya, at kung mapapatunayan naman talaga sa credible na proseso na talagang walang basihan ng mga bintang, dapat po bumalik kayo. Pwede pa kayo tumakbo ng presidente kung gusto nyo, kung mapapakita nyo talagang walang basihan ng bintang na talagang kayo po ay malinis. Wow. Pero kapag malakas ang ebidensya, dapat itong mga sangkot na opisyal mag-resign na lang. At kung ayaw nilang mag-resign, dapat itong mga Ethics Committee ng House of Representatives at Senado ay i-expel itong opisyal na maliwanag na nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa huli,
pinaka-importante, dapat sampahan ng kaso sa korte itong mga nangurakot. Dapat sila ay ikulong. Pero teka, tapos na sana pero meron lang akong pahabol. Pag nakulong na itong mga kurakot na ito, huwag nyo naman pakawalan kasi tandang-tanda ko pa. Yung mga nahuling nangurakot ng panahon ng administrasyon ni Gloria Arroyo, kinulong ng administrasyon ni Noynoy Aquino. Pero pag-upo ni Presidente Duterte, pinakawalan. So ngayon na naman, nagsisimula na naman tayo ulit, ikukulong ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Baka naman sa susunod na administrasyon, pakakawalan na naman itong mga to. Huwag naman.